ang allegations ni Saldico kung ibabangga sa General Appropriations Act ng 2023, 2024 at 2025 in respect kay BBM at saka kay Sandro Marcos ay nagtutugma po yung amount. In the Philippines po, dahil napaka-pervasive po na lahat ng sangay ng gobyerno mula sa executive branch, sa DBM, sa Department of Finance, sa DPWH at saka sa mga DSWD na ginamit po ang mga insertions or pork barrel fund na pinagbabawal na ito ng Supreme Court, pero pinangalanan lang ng ibang mga pangalan ng AKAP, ng TUPAD at iba't iba pang mga nomenclatures para maitago lang ang tunay na intentions ng mga pundo na ito. Hindi po natin magagamit ang impeachment not unless extra-constitutional po ang gagawin ng tao para po matanggal ang isang presidente. Ngayon, meron pa pong isang process na quo warranto proceedings na legal action to challenge the president's right to hold office, typically on grounds of his qualification to lead the government, dahil po sa lahat na po ng sangay ng gobyerno, pati ang mga constitutional commission sa COMELEC ay iisa na lang po ang ating pwedeng puntahan, at ito po ay ang Supreme Court through a quo warranto proceedings. Ito po ay ifa-file ng private citizen kasi hindi na po tayo pwede sa Solicitor General kasi ang SOLGEN din ay appointed dahil resign po ang dating Solicitor General at ang bago po ay masasabi natin appointed na naman ng presidente na ito, kaya hindi siya magiging impartial. So, any private citizen with standing files a petition with the Supreme Court. So, maybe Senator Amy Marcos, kasi siya po ang may personal knowledge talaga about the health condition and drug use of the president. So, kasi dapat withstanding ang magfa-file ng petition. So, isa po ang mga pwedeng erase ay ang specific constitutional disqualification na siya po ay hindi dapat mag-rule sa atin because of the condition. And with that quo warranto proceedings, pwede po mag-order ang Supreme Court to issue an order for the President to have a public hair follicle test na makikita po ng mga Pilipino. So, hindi lang po si Amy Marcos but other personalities with good standing or with standing in the Philippines can also sign that petition. Ngayon, ang key points po dito ay meron po tayong mga Philippine Constitution that
provides the requirement na meron siyang magandang medical condition. Ito po ay nasa Section 12, Article 7 of the Constitution, which says the President is entitled to medical care and may be required to submit to medical examination as may be prescribed by law. So the President of the Philippines can be required to undergo a medical examination including a hair follicle test, but pwede po itong ipasok doon sa co-warranto proceedings. Dahil sa Rule 65 of the Rules of Court, the Supreme Court can remove a president for lack of constitutional qualifications. So, he can be disqualified from holding any public office under Section 3, Article 11 of the Philippine Constitution. So, ito po ay ang gagawa ng marami pong declaration na siya na inconsistent doon sa mga nangyayari ay nasa Article 11, Section 2, ang culpable violation of the Constitution, treachery, corruption, and other high crimes na siya po ay dapat managot sa ating bayan. Pero sa totoo lang po, bakit po hindi matanggal-tanggal ang ating presidente? Dahil kagaya ng sinabi ko sa aking mga previous upload, ang mga drug cartels po, dahil naging narco po, mga narco politicians na po ang nakaupo, ang mga oligarchs na pinagbayad ng mga taxes noon ng ating dating Presidente Duterte, at ang mga malalaking kumpanya na hindi rin nagbabayad ng mga tamang obligasyon nila or compliant to the laws of the Philippines, ay talagang ito po ang pumipigil talaga. Kaya isa lang po ang mangyayari dito kung talagang pagod na ang mga Pilipino, ay extra-constitutional, which is the next person to really lead is BP Sara. Pero ayaw po ng Catholic Church yan, kasi nga na kakalungkot kahit hindi po natin sabihin. Nakita po natin ang mga listahan. Lahat po ay na lagyan po ng mga tamang kapirahan. Imagine, kahit ngayong kanilang mga kaaway noon ay talagang pumunta sa kanila, ang anak ng kaaway nila ay talagang pumunta sa kanila, di ba? Nagpa-tulong para sa mga medical expenses niya. So, hindi po natin maiwawaglit na in fairness po, napakatalino po ng moves ni Marcos Jr. And ang pinaka-recent po ay sinabi lang, hindi ako mastermind ng isang sekretary niya. Wag nila akong ituturong mastermind. Pero he never categorically denied na nabigyan din siya, di ba?
Ang normal na tao, pag talagang inaccuse ka at wala ka talagang nakuha kahit 5, talagang automatic kang magsasabi na wala akong nakuhang pera na yan. So, let us see. Wala na po tayong ibang gagawin na under Constitution kundi sa co-warrant of proceedings. Pero laban din yan for the next 2.5 years. Wala na pong oras at tingnan mo naman kahit yung PhilHealth ngayon hindi pa na-actionan yung 2025 budget. December na po, wala pa ring decision ang Supreme Court. So, lahat na yata ng sangay ng gobyerno hindi na nagfa-function ang Pilipinas. So, we wait for the right and perfect time for God to really do something about our cries to the heaven.